What's good mga ERP? BF Moto po. Live update lang tayo mga ERP. Recently, binenta na natin yung ating Bergman Street 125 at may bago na nag-aalaga sa kanya ngayon mga ERP. Pero, ngayong February 2026, gusto kong makilala ninyo ang ating bagong motor, ang Suzuki Gixxer FI 155. Tara mga ERP! BF Moto. Okay mga ERP, ito yung ating Suzuki Gixxer 155 Fi. So, kitang-kita nyo naman, naked siya. At ang laki ng tangke, di ba? So, para sa ating mga controls, so yung susi niya, ito nga pala mga ERP. Hindi siya keyless. Kung makikita natin yung kanyang instrument panel, very utilitarian. Sa right side, nandito yung fuel gauge sa ilaw, and then yung orasan sa babang kanan. Sa babang kaliwa naman, nandiyan yung kanyang odometer. Sa taas, yung kanyang RPM. Sa gitna, yung kanyang speedometer. And then dito sa may bandang kaliwa, yung kanyang gear indicator. Medyo malaki din naman yung LED display niya. Madali naman makita kahit sa umaga. At pag sa gabi, yan, pag inon mo yung kanyang parang park light, mayroon naman siyang LED light para makita mo. Ngayon, doon sa mga tagliran, may mga icons dyan. Pag binuksan mo yung kanyang on switch, nandito yung kanyang check engine, tapos yung kanyang mga signal light. Ayan. At mga ERP, wala itong hazard. Sa kaliwa yung select button para mailipat mo yung trip A, trip B, saka yung total odometer. Sa kanan naman yung pag-adjust. Very utilitarian. Pagdating naman sa mga buttons, try muna natin mga ERP. Makikita niyo sa kaliwa ang passing light, then yung low and high beam, then yung left and right switch, at busina. Sa kanan, dito yung kill switch, on switch, tapos yung control ng headlight, mayroon siyang park light, then yung mismong low beam, and then yung start button. Mga ERP, wala nga pala tong kickstart. So, electric start si Gixxer FI 155. Ayan, makikita nyo, wala siyang kickstart. So, start natin mga ERP at pakinggan natin yung kanyang engine at saka yung tambutso.
Okay mga herp, eto na ang ating test ride ng 2025 Suzuki Gixxer FI 155. So sa handling, okay naman. Ang position natin ay naka-upright. Sa foot pegs, siguro dahil 5'7 tayo mga herp, kaya medyo parang tupi pa yung ating mga hita, mga tuhod. So may konting attack position na position. Pwede kang medyo mag-lean forward. Yan. Gusto mong mag-racing. So sa test ride natin na to, susubukan natin yung power saka yung comfort ni Suzuki Gixxer FI 155. Inuuna ko yung FI mga herp kasi alam niya naman, kakalabas lang din naman ng SF version o yung sports version nitong Gixxer. So for the longest time kasi yata ha, kasi hindi po masyado sa ulado, itong Gixxer ang inilabas dito sa atin sa Pilipinas. So itong 2025 na Suzuki Gixxer FI 155 na nakabagong colorway na ang nakuha natin na itong blue, Triton blue kung hindi nagkakamali. For the power, 155cc, I'm around 100 kilograms. Si OBR halos nasa mga 60, ganyan, less than 60. So ito, natakbo tayo ng 70 kilometers per hour. At yun, kaya pa, gahanap pa pagdating sa shock, siguro ganang sports naked siya, may kaunting vibration. Hindi rin naman kasi ganong maganda yung daan dito sa may highway ng Calauan, by Calauan. Pero goods pa rin. Hindi siya kasi inabot ng mga scooter ng ating Bergman, pero goods pa rin. Sabi nila mas makupad daw tong si Gixxer FI kaysa sa mga Raider, Winner X, Sniper. Pero syempre yung mga yun underbone yun eh. So speed talaga ang focus nun. Ito namang backbone, tawagin ng Suzuki, is more of comfort riding, tapos minsan ng sports. Fifth gear tayo mga herp. Harap. So dahil sanay na tayo sa mga big bike, hindi na tayo masyadong nahihirapan sa mga high speed na takbuhan. Para sa akin, sakto lang yung power nitong si Suzuki Gixxer FI 155. Kasi kung tutusin, magaan pa rin naman tong motor na to.
100 kph na siguro, kilometers per hour. Medyo ramdam mo ng magaan yung ano, manibela, handlebar. Lalo na yan, no? Pagka may hangin, parang feeling ko medyo umaangat yung unahan. So nagpalagay na rin tayo ng top box bracket para mailagay natin yung ating mga gamit, kasi mainly magiging mode of use naman natin ito dito sa ating Suzuki Gixxer FI 155 ay utilitarian. Pamasok, bagay, pamasok din naman yung ating CBR 650R, pero at least yun eh, ano, once a week lang. Ito talaga yung magiging utilitarian ano natin, mode of transportation papasok ng ating trabaho. Surprisingly mga ERP, alam ko, nabasa ko hindi to sleeper clutch eh and assist, pero pwede kayo mag rev match oh. Hindi siya yung dumadamba, sumusubsub pala, sorry, hindi siya sumusubsub eh. Yung first gear niya medyo maikli lang, which is well, diba, parang ano ba, obvious naman kasi ano siya eh, sports naked, so more of torque yung focus dito siguro ni Suzuki compared dun sa iba niya mga 150cc na bikes. Tapos yung power niya around the gear number 3, yung talaga. So dahil wala itong quick shifter, I don't know kung may nabibiling aftermarket na quick shifter, eh pabilisan ng piga. Kung beginner ka tapos gusto mo mag manual, sanay ka na sa NMAX, sa Aerox, gusto mga 150cc na ano, scooter, yung malalakas, ADB, PCX, sanay ka na sa mga power na gusto mo mag manual, gusto mong mapil yung kalsada, yung trail ng pagmamotor, yan, very ano, very recommended tong Suzuki Gixxer FI 155. Bukod sa mukha siyang big bike, actually yung tangke niya hindi nakakalayo kay ano eh, kay CBR 650R. Pinagtapat ko dun sa garahe natin na katabi sila, ano eh, halos magkasing laki. Well, 12 liters ang tank capacity niya. I think nasa ganon din naman si Kuya. Grabe naman yung lubok na yun, unsafe na yun. Shout out po sa Victoria. Yung parang may sinkhole dun sa gitna. Okay lang sa mga naka 4 wheels eh, pero marami na tayong mga earth na nasarapan na rin magmotor.
Kung gusto mong maranasan yung thrill ride, tapos ramdam na ramdam mo yung biyahe kasi papaanbal ka, very recommended. Kasi kung comfort at comfort, mas laking factor ng ano nito, ng width nito kaysa sa Raider. Although si Sniper saka si Winner X medyo somewhat yung kanyang upon parang mala scooter na din no? Parang mga Mio ganun, Mio Beat. Baka medyo may lapad na rin. Pero talaga yung Raider, kahit gustong gusto ko yun, alangan na alangan talaga sa akin yun para akong lollipop dun So, kung gusto nyo naman na sports, andyan lang yung SF version, Gixxer SF 155. Tayo naman may sports bike naman na tayo, kaya balik tayo ng naked. So konting trivia lang mga herb, hindi ito yung first time na makapag sports naked ako, kasi ang una nating big bike ay Kawasaki Z400. 1 year natin ginamit yan, pamasok din, almost nasa 9,000 kilometers nung ipaubaya natin yung motor na yun. Kaya pala mga gusto ko yung tunog ng stock nito, stock exhaust. Ewan ko, pero kahit mabigat yung, alam ko mabigat yung exhaust nito dahil sa catalytic, lalo na yung double barrel na niya, muffler tip. Sigurado nasa 5 kilo din to, kasi yung Bergman nga nasa 5 kilo hindi lalo na to, diba? So yun lang siguro mga herb, abangan nyo yung mga gala natin dito, mga rides natin sa ating Suzuki Gixxer FI 155, lalo na ngayon bine-break it pa natin. See you sa next vlog mga herb, ride safe always, bye bye.